Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay Rich Dad Poor Dad Author, Advice on what happens if Bitcoin crashes. Kaya yan, nagbigay po ng payo ang sikat na author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad. Yan, sumikat po siya dahil sa kanyang sikat na librong Rich Dad Poor Dad. Ayan, kasi yung kanyang libro na ito ay punong-puno po talaga ito ng punong-puno po ng aral. Yan, tungkol sa pagdating po sa pinansyal. Kaya kung hindi pa natin yan nababasa ay maganda po talagang basahin yan. Ngayon ay siya po ay nagbigay ng payo kung ano ang mangyayari kung sakaling si Bitcoin ay makakaranas ng matinding pagbagsak or ito ay makakaranas ng price crash. Kaya yan, atin pong alamin yung kanyang payo tungkol dito kasi itong si Ginoong Robert Kiyosaki ay isa na rin po siyang matinding investor or holder ng Bitcoin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, entrepreneur author Robert Kiyosaki, best known for his groundbreaking book Rich Dad Poor Dad, recently offered his insights on the potential for Bitcoin crashes. Kaya ayan, yan pong muli. Ang isa po siyang entrepreneur at author. Kaya yan po si Ginoong Robert Kiyosaki, pero mas nakilala po kasi siya sa kanyang librong Rich Dad Poor Dad. At ngayon ay naglabas po siya ng kanyang insight or kaalaman or kanyang opinion pagdating po kay Bitcoin kung sakaling makakaranas ito ng crash or price crash. Kaya yan, sabi niya rito ay contrary to conventional wisdom, Kiyosaki sees a market downturn particularly in the realm of cryptocurrencies like Bitcoin as a ripe opportunities rather than daunting setbacks. Kaya yan, ayon po rito kay Ginoong Robert Kiyosaki, ang tingin po niya sa kapag bumagsak ang market price ni Bitcoin ay ang tingin niya raw rito ay isa raw po itong ripe opportunities or nagbibigay daw po ito ng isang malaking oportunidad at yung parang opportunity ito para makapag-invest pa or makabili sa murang presyo nito. Kaya ganyan po, mababang presyo ito, kaya yung gagawin niya ay bibili lamang siya ng bibili, dadagdagan niya yung kanyang hawak or holdings na Bitcoin kung sakaling nag-crash ang presyo nito. Kaya yan, imbis na mag-panic yan at magbenta, ay ang tingin niya rito ay opportunity. Kasi sa karamihan po kasi ay kumpag yung ibang mga investors, kung pag nakikita nila na bumabagsak yung kanilang holdings, ay nagpapanik sila. Tapos dahil sa kanilang pagpapanik ay mapipilitan silang ibenta yung kanilang holdings. Yan. Pero pagdating po kay Ginoong Robert Kiyosaki ay iba po yung kanyang mindset. Yung kanyang mindset ay tinuturing po niya itong isang hinog na oportunidad para bumili sa murang presyo or napakababang presyo. Kaya yan, central to Kiyosaki's strategy is his readiness to seize the moment when price plummets. Kaya yan, kasama daw po kasi sa strategy ni Ginoong Robert Kiyosaki ang pagiging handa kung sakaling bumagsak ang market price ni Bitcoin or kung sakaling ito ay nakaranas ng price crash. Kaya dapat ay ganun din tayo. Dapat handang-handa na rin tayo na kung sakaling nakaranas ng matinding pagbagsak si Bitcoin ay dapat ay meron tayong strategy para dyan. At yung sa kanya ay yun nga, yung sinabi ko kanina na handang-handa siyang bumili yan sa mababang presyo.
He boldly declared his intention to bolster his Bitcoin portfolio during such downturns, leveraging the lower prices to accumulate more of the digital asset. Kaya yan na nga, yung sinabi ko kanina. Yan, he boldly, ayan, sabi niya rito ay talagang hindi po siya natatakot, ayan, na dagdagan pa or bumili sa mas mababang presyo sa mas mababang presyo ni Bitcoin. Ayan, at palaguin or palakihin yung kanyang Bitcoin portfolio. This forward-thinking stance not only reflects Kiyosaki's confidence in the long-term viability of Bitcoin, but also underscores his belief in the power of strategic investing. Ayan. Talagang nagpapakita sa base sa strategy na ito ni Ginoong Robert Kiyosaki at talagang malaki yung kanyang pagtitiwala dito kay Bitcoin. Talagang sa pagdaan ng mahabang panahon ay talagang magbibigay ng isang malaking gain itong si Bitcoin. Ayan po yung kanyang simpleng advice para sa lahat or strategy kung sakaling nakaranas itong si Bitcoin ng price crash. Yan ang tindi po talaga ng kanyang strategy dito. Kaya dapat ay gayahin din natin siya. At syempre, hindi lamang po si Bitcoin, hindi lamang yung kanyang strategy na ito, hindi lamang po applicable kay Bitcoin. Applicable na rin po ito sa ibang mga cryptocurrencies. Pero yan, dapat ay yung ibang mga cryptocurrencies ay dapat yan ay meron din tayong parang yung ibang cryptocurrencies ay dapat ay tatagal yan at hindi yung parang hindi mapapabayaan. Yan, kasi ang isang crypto asset ay pwede po kasing mapabayaan yan or iiwanan na ng community nito, yung mga syempre yung una ay yung mga developers, iiwanan ng mga developers yan. At kung wala nang nagdi-develop dyan ay syempre mawawalan na rin ng tiwala yung mga community at yan, sunod na rin yung community. At kung nangyari yan ay ayan, wala na yan, wala nang pag-asa yung isang crypto kapag ganyan. Pero kung pagtingin natin sa isang crypto na talagang meron itong matibay na foundation katulad ni Bitcoin, yan, malabo naman po kasi na talagang si Bitcoin ay mapapabayaan or maiiwanan kasi siya po ang kauna-unahan at talagang kauna-unahang crypto talagang dito po talaga nag-umpisa. Kaya malabo po talaga na ito ay siya ay mapapabayaan or kakalimutan ng maraming tao. Kaya ayan, yan lamang po yung advice ni Ginoong Robert Kiyosaki dito kung sakaling nakaranas ng price crash itong si Bitcoin. Dapat ay meron daw po tayong strategy. Yan, strategy para dyan. At kung saan ayon po sa kanya ay yung kanyang pagiging handa para bumili pa kung sakaling bumagsak ito sa mababang presyo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.